una sa lahat. Just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the same Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race Isip Pilipinas. Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Hindi naman, malungkot lang po, malungkot lang po. Malungkot. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Madriaga sa Kamara. Sa unang pagkakataon, nagpakilalang aide at bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga dumating sa impeachment hearing ng naka-helmet at bulletproof vest. Mali ang 11 days, 125 million pesos na confidential funds si VP Sara na i-deliver daw ni Madriaga sa iba't ibang lugar nang wala pang isang araw. Nagmatigas si Trump, US President Donald Trump, ayaw mag-sorry kay Pope Leo. Hindi dumating si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa kanya. Dumalo naman ang nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong mga siniwalat ni Madriaga sa kanyang testimonya? Jiggy, sa pagsisimula nga ng pagdinig, in-establish muna yung koneksyon ni Ramil Madriaga kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Madriaga, walang katotohanan yung sinabi ni VP Sara na hindi sila magkakilala. Idinetalye po ni Madriaga kung paano siya napalapit sa pamilya Duterte at nagsimula nga po yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakilala po niya sa pamamagitan ni dating National Security Advisor at Congressman Roy Logoles. Nang maging Pangulo nga po si Duterte, inatasan daw niya itong magsilbi bilang counterintelligence agent sa National Security Council o NSC at ang buwan ng pasahod daw kay Madriaga ni dating Pangulong Duterte 100,000 hanggang 150,000 pesos at 2018 daw nga nang ipakilala naman ni Digong itong anak niyang si VP Sara kay Madriaga na nooy mayor pa ng Davao City. Narito po yung bahagi ng testimonya ni Ramil Madriaga. PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with VP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. At Marian, ano mga patunay na dala ni Madriaga sa sinasabing pagiging malapit niya kay VP Sara? Jiggy, ayon po kay Madriaga, inutusan siya ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara na tumulong bumuo ng grupo para sa plano sana nitong pagtakbong presidente noon pong 2022. Dito raw nabuo yung isip o Inday Sara is my president. Ipinakita pa nga ni Madriaga yung mga larawan ng kanilang pag-iikot sa bansa, maging yung mga virtual meeting kasama po si VP Sara. May ipinakita rin sa pagdinig ng video greeting ni VP Sara sa kanyang kaarawan. Pati na rin yung video kung saan inabutan siya ni VP Sara ng watawat ng Pilipinas. Panoorin po natin itong video. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. At nabanggit ni Madriaga na parang sumama ang loob niya kay VP Sara dahil hindi siya tinulungan nito ng sampahan siya ng kidnapping case ni Harry Roque, Marian. At ito yung parang isa sa mga hinaing niya ngayon. So obviously may axe to grind siya at naging emotional din siya sa pagdinig. Ano naging dahilan nito? Jiggy, bukod nga doon sa sinasabi mong kaso niya, napaiyak din kanina itong si Madriaga habang binabasa niya yung kanyang testimonya tungkol doon sa pagsuporta niya kay VP Sara noong eleksyon. Pakinggan po natin itong bahagi ng kanyang pahayag. Just telling her, I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio
appears as a candidate in the 2022 presidential race. And Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit? hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Jiggy, nang manalo ngang bise itong si VP Sara, imbitado rin itong si Madriaga doon sa kanyang inaugurasyon po sa Davao City noong June 19, 2022. Dito raw siya inatasang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Inirekomenda nga ni Madriaga yung isa sa kanyang mga estudyante na si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. At noong December 20, 2022, inutusan daw sila ni VP Sara na mag-deliver 4 na duffel bag yung kanilang ang dinala daw sa kanya at yung kanyang mga kasamahan. Tig 30 to 35 million pesos, Jiggy, yung laman ng bawat isang bag. At sinabihan pa nga siyang kumuha ng parte niya, kaya nagsubi siya ng 1 million pesos. Dito niya nga isiniwalat yung pangalan ni dating Ombudsman Samuel Martires na kasama nga raw doon sa mga binigyan ng pera. Narito po yung bahagi ng testimonya ni Madriaga. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Jiggy, dahil nga dito, pinabubuksan ng komite yung bank records ni Madriaga. Nauna na rin pong sinabi ni Madriaga na ginamit ni dating Pangulong Duterte yung kanyang bank accounts para nga po maglabas-masok ng pera. Jiggy. At napakalawak nung allegation ni Madriaga, no? At na-imagine ko yung mga ebidensya kung meron silang hawak na ipapakita nila sa hearing na yan. At may payag na ba ang kampo ni VP Sara sa mga sinasabi ni Madriaga, Marian? Yes, Jiggy, sa pahayag nga nung abogado ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, tinawag nilang fraud o manloloko si Madriaga. Aniya, kulang daw yung ebidensyang inilatag ni Madriaga para patunayan yung aligasyong namahagi ng pera si VP Sara. Yan po muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sa ibang balita, malabong suspindihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang excise tax sa diesel at gasolina tulad ng ginawa niya sa LPG at kerosene. Live mula sa Malacanang, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ayun nga, no, anong paliwanag dito ng Malacanang? Kasi mas importante talaga yung diesel at gasolina dahil encompassing yung impact niya sa mga consumer. Well, Jiggy, wala pa talagang official statement coming from Malacanang tungkol dyan sa excise tax ng diesel at fuel o diesel at gasolina. Ang nagpaliwanag kanina sa press briefing dito sa Malacanang ay ang economic team ni Pangulong Bongbong Marcos, partikular nga ang Department of Finance. Ang Department of Finance ang nagsabi na hindi inirekomenda ng Development Budget Coordination Committee o ng DBCC kay Pangulong Bongbong Marcos na suspendihin maging ang excise tax ng diesel at ng gasolina. Hindi raw kasi kagaya ng kerosene at saka ng LPG na siguradong yung mga mahihirap at nangangailangan ng makikinabang kapag sinuspindi ang excise tax. Ito raw diesel at saka gasolina, karamihan ng gumagamit nito ay yung mga may kayang Pilipino. Halimbawa na lamang, sa diesel, 85% daw ng mga kumukonsumo nito ay yung pinakamayayamang Pilipino, tao sa bansa. Sa gasolina naman, 50% ng mga kumukonsumo nito, yun ding pinakamayayamang tao sa bansa. So ang sinasabi ng Department of Finance, mas maigi kasi sa puntong ito dahil puro mayayaman yung gumagamit ng diesel at ng gasolina, majority sa kanila may kaya, mas maiging gawin na lang targeted yung pagbibigay ng benepisyo. Kaya ang suhestyon nila o rekomendasyon nila kay Pangulong Bongbong Marcos, fuel subsidy, yung mas magandang ipatupad. Gaya na lamang nitong ginagawa simula ngayong araw na ito na pagbibigay ng 10% discount doon sa mga gumagamit ng diesel na mga public utility vehicle. At least daw sa ganitong paraan, sigurado na yung mga nangangailangan ang nakakakuha ng benepisyo. Bukod dyan, kung sususpindihin daw ang excise tax dito sa diesel at sa gasolina, more or less nasa 6 pesos per liter yung mababawas. Hindi rin naman daw malaking kabawasan yon
at kumpara doon sa kasalukuyang halaga ng diesel at gasolina ngayon dahil hindi mo pa rin naman daw maaabot yung presyo pre-war. Pakinggan natin yung paliwanag ni Undersecretary Carlo Adriano ng Department of Finance. Pinakamaraming nagkukonsume nito at hence pinakamalaking nagbabayad ng tax nito ay yung pinakamayaman. So kung tanggalin natin to, meron tayong 50 billion na hindi maibibigay na tulong sa mga vulnerable at middle income classes. Yun po ang implikasyon nito. At Maricel, na nang sinuspindi ng Pangulang excise tax sa LPG at magkano ang kumbaga tama nito sa gobyerno, magkano mawawala sa gobyerno? Well, dun sa estimate ng Department of Finance, Gigi, nasa 4.1 billion pesos yung revenue loss o yung mawawalang kita sa pamahalaan sa loob ng 3 buwan na suspendido. Ito ang excise tax para sa LPG at sa kerosene. Pero okay lang daw yan. Kaya daw ng pamahalaan yung revenue loss na yan. Ang mas concern nila ay kung isasama din yung diesel at saka yung gasolina, kung gaano kalaki dahil aabot ng mahigit 40 billion pesos yung magiging revenue loss. Pero nilinaw din naman ng Department of Finance na hindi pa naman final yung ganitong klase ng desisyon kasi every month naman pag-aaralan daw nila yung tungkol dito sa suspension ng excise tax. So titingnan din sa susunod na buwan, baka naman pwedeng suspindihin itong excise tax sa diesel at gasolina. Gigi. At anong reaksyon ng ibang mga opisyal ng gobyerno dito sa naging desisyon ng Pangulo? Well, at least yung mga senador, iba-iba yung mga naging reaksyon nila. Pero karamihan sa kanila, hindi kontento dun sa naging desisyon. Halimbawa, si Senator Ivy at si Senator Gatchalian, syempre mas gusto nila kasama yung diesel. Dahil karamihan doon sa ating mga jeepney drivers, mga nasa PUV o transportation sector, diesel talaga yung ginagamit. Si Senator Erwin Tulfo naman, umaasa na baka mabago pa yung desisyon ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. For diesel, we strongly recommend to the executive to pursue the suspension because this is the fuel of the masses, fuel for logistics as well. So by reducing excise tax, we're also giving reprieve to logistics companies that transport our food. I'm sure naririnig na nila yun na kulang pa, di ba? Na talaga naghihikahos na. The President is listening and then ina-advisean siya ng economic managers natin. Why don't we just wait? Siguro within the next few days baka isunod na rin yung diesel at saka gas. At yung panawagan, Maricel, na alisin yung VAT sa petrolyo, ay ano ang sagot dito ng Malacanang? Well, ang paliwanag dyan, Gigi, ng Department of Finance, hindi kasama sa rekomendasyon ng DBCC yung pagsuspinde sa VAT. Una sa lahat, hindi sakop ng emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagsuspinde sa VAT sa petrolyo dahil ang hiniling lamang nila ay emergency powers para suspindihin ang excise tax. So kung sususpindihin ang VAT, kailangan ng panibagong legislation. Pangalawa, ang sinasabi ng Department of Finance, ang kanilang taya kapag sinuspindi itong VAT, kung halimbawa ay aabot hanggang Disyembre ng taong ito yung suspension, more or less nasa 120 billion pesos yung magiging revenue loss ng pamahalaan. So medyo malaki-laking halaga ito. Baka mas marami ang matulungan o magbenepisyo kung gagamitin na lamang ito pagtulong at pagbibigay ng assistance dahil nga hindi naman natin sigurado kung hanggang kailan matatapos yung crisis dyan sa Middle East. Ang siniguro rin nila, pinag-aaralan nila sa ngayon kung ano pa yung pwedeng maibigay naman na tulong doon sa mga middle income individuals. Dahil ngayon ang tina-target nila yung pinakamahihirap. Kaya aware naman ang pamahalaan na nagre-reklamo rin maging yung mga middle income earners. Kasi parang sila yung kulang sa ayuda o tulong. Pero ang sinasabi ng Department of Finance, meron naman silang indirect assistance na ibinibigay. Halimbawa daw, yung diskwento doon sa mga pumupunta at gumagamit ng RORO o ng port. Tapos meron din daw mga toll-free na ipinatutupad. Pero ilan lamang yan at patuloy pa rin daw yung isinasagawa nilang pag-aaral. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Sana ibahin nung DBCC yung pananaw nila, no, na yung mahirap at mayaman concept nila. Sana trato lang na nila lahat na pare-parehong Pilipino talaga. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Susunod, pamimigay ng fuel discount sa mga tsuper sinimula na.
At operasyon laban sa iligal na bentahan ng petrolyo pinaigting. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagsimula ng pamimigay ng 10 pisong diskwento sa litro ng gasolina at diesel para sa mga jeep at modern PUV. Live mula sa Pasig City, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, paano makakakuha ng fuel discount ang mga tsuper? Jiggy, ang kailangan lang gawin ng mga tsuper ay pumunta sa kahit saan sa isa sa mga mahigit 50 gasoline stations dito sa Metro Manila na accredited. At pag nagpakarga sila sa bawat pakarga nila ng diesel, ay pwede sila makakuha ng 10 pesos sa discount kada litro. Ang kasali pa lang dito sa ngayon ay mga traditional jeepney, modern PUV at mga UV Express. Limitado lang daw yung pwede ning mabigyan ng discount sa 30 liters a day dahil ito raw yung parang average daily consumption ng mga pampaserong sasakyan. Ibig sabihin niya nasa 300 pesos yung maximum discount na pwedeng makuha ng isang tsuper sa isang buong maghapon. Pakinggan natin ang pahayag ni LTFRB Chairman, Attorney Vigor Mendoza II. Meron pong app ang ating mga gas attendant na database, sasabihin dun sa app kung yung sasakyan ay kasama sa mga registered vehicles sa LTFRB. Tapos pwede na mo siya. Yung app rin magsasabi kung ilan litro pwede niyang ikarga subject to discount. Kasi itong mga gas station na to, nakalink kami sa land bank, no? Ang mga gas station magpapadala ng kanilang claim, no? Kung magkano man ang discount sa land bank para mabayaran naman namin yung gas station every week. Jiggy, 1.5 billion pesos ang budget ng gobyerno para sa project na ito. At plano ring palawigin ito para makasama pa yung ibang uri ng transportasyon at para ma-accredit na rin yung mga gasoline station sa labas ng Metro Manila. May help desk din ng LTFRB para sakaling magkaroon ng problema yung mga tsuper, pwede silang dumulog dito. Itong mga help desk na ito ay nasa social media pages ng LTFRB. Jiggy. At Gerard, bukas na magsisimula yung service contracting para sa mga PUV. Paano ito patutupad? Alam mo, Jiggy, itong programang ito, itong service contracting, parang in effect papasweldohin ng gobyerno yung mga tsuper sa bawat kilometrong takbo nila. So, ang rate dito ay 100 pesos para sa mga bus, 40 pesos para sa mga modern PUV, tsaka yung mga UV Express, at 30 pesos naman para sa mga jeepney. Nasa ilalim din ng programang ito yung pagbibigay ng 20% na discount sa mga commuter. Pero kung ikaw ay PWD, estudyante o senior citizen, ay bukod pa itong 20% doon sa 20% na nakukuha mo na discount sa pagbiyahe. Jiggy. At ngayong araw ay magkanong naging rollback sa mga petrolyo? Nako, Jiggy, malaki-laki. 20 hanggang 23 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel, 4 pesos hanggang 6 pesos naman ang sa kada litro ng gasolina. Kaya ang gasolina ngayon, ang presyo niyan ay naglalaro na sa 81 hanggang 112 pesos kada litro. Ang diesel naman ay nasa 99 hanggang 144 pesos ang kada litro. At ang kerosene ay nasa 145 hanggang 168 pesos. Sa international market ay bumaba sa 96 hanggang 97 dollars ang presyo ng krudo dahil yan dun sa ina-expect ng mga traders na muling mabubuksan yung peace talks sa pagitan ng Iran at ng US. Jiggy. At kaugnay ng supply ng petrolyo sa bansa ay hanggang kailan ba ito magtatagal, Gerard? Jiggy, sabi ni Energy Secretary Sharon Garin ay na-stretch yung ating stock ng fuel dito sa Pilipinas to 64 days dahil yan sa pagdating ng mga bagong deliveries mula dun sa mga bansang pinagkunan natin ng supply. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Pasig City. Naghihigpit ang mga pulis laban sa ilegal na bentahan ng petrolyo sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si Brian Castillo. Brian, marami ng insidente ng ilegal na bentahan ng petrolyo. Mayroon bang mga nahuli na?
Jiggy, nagpapatuloy nga yung sinasagawang crackdown ng PNP laban doon sa mga sangkot sa illegal na bentahan ng mga produktong petrolyo. Natukoy na ng PNP HPG yung nagmamay-ari ng cargo vessel na ginagamit sa illegal na bentahan ng langis doon yan sa Mayan, Navotas City. Sa inisyal na impormasyon ng PNP Highway Patrol Group ay isang lalaking negosyante yung nagmamay-ari ng cargo vessel na yan. At ginagamit nga yan doon sa pagpapaihi ng langis. Magdadalawang taon na raw niyang ginagawa itong illegal na kalakarang yan. Hinihintay pa nila yung certification mula naman sa Maritime Industry Authority o sa Marina para nga makakalap pa ng ibang mga impormasyon. Natukoy na rin ng mga investigador yung may-ari naman doon sa truck na ginagamit sa illegal na operasyon na yan na ang sabi ay pagmamay-ari ng isang babaeng negosyante. Hindi muna sinapubliko yung pagkakakilanlan ng babaeng yan habang nagpapatuloy ang malalimang investigasyon ng pulisya. Narito ang pahayag mula sa PNP HPG. Hindi talaga allowed or hindi authorized or unauthorized po yung area para magkaroon ng ganong uri po ng distribution ng petroleum product. Jiggy, kung babalikan natin na noong April 7 na bisto yung barko na sa Navotas Fishport kung saan nga doon nangyayari yung pagpapaihi ng langis. Dito nagtungo yung isang oil tanker na naitiktikan ng mga operatiba ng PNP HPG dahil naman doon sa paggamit ng peking plaka. Ikinabit mula sa truck ang isang hose at doon na nagsimula yung pagpapaihi o yung pagsipsip ng langis. Siyam na sospek ang arestado sa operasyong yan, kabilang na yung mga pahinante ng barko. Aabot sa higit 9 milyong pisong halaga yung kabuang nasamsam na langis mula dyan sa mga sospek. Jiggy. At Brian, ano sa tingin ng PNP, ito ba'y malakihang grupo o malaking grupo ang nasa likod dito? Jiggy, tinitignan na rin ng PNP yung posibleng koneksyon ng grupo na yan doon sa iba pang mga nabistong illegal na bentahan ng langis, katulad na langis sa May Laguna at sa Navotas. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Energy para nga makita kung otorisado ba itong mga individual na ito na humawak sa mga produktong petrolyo. Noong Marso naman, isang lalaki ang timbog dahil sa pangkuhord ng langis at pagbebenta nito sa mas mahal na presyo doon naman yan sa may Ligaw City sa Albay. Aabot sa higit 2 million pesos yung halaga ng mga langis na nakuha mula sa sospek. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Quezon City. Susunod, sino nga ba ang dapat managot sa sunog sa landfill sa Navotas? At Amerika sinimula na ang pagharang sa Strait of Hormuz. Ano bang epekto nito? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Halos 4 na araw nang nasusunog ang Navotas landfill. Patuloy namang iniimbestigahan kung sino ang dapat managot dito. Live mula sa Navotas, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, anong paliwanag ng lokal na pamahalaan? Alam mo, Jiggy, sinisisi nga ng lokal na pamahalaan ng Navotas itong nangyayaring sunog sa landfill sa dati nitong operator. Ayon nga sa panayam natin kay Navotas City Mayor John Ray Chanco, tila iniwan daw kasi sila sa ere nung dati nilang operator matapos magsara itong landfill noong nakaraang taon. Hindi na raw kasi nag-extend ng kontrata ang kumpanya at ang LGU. Napagkasundoan daw na dapat bago nila iwan itong landfill na to ay magsasagawa muna ng mga necessary protocols o di kaya ay closure rehabilitation sa mismong landfill. Pero hindi raw ito natuloy. Hanggang sa ngayon nga sinusubukan daw nilang kontakin itong PhilEco, no, yung operator nila dati. Pero hanggang sa ngayon daw hindi pa ito sumasagot sa kanilang mga tawag, kaya't dismayado ang lokal na pamahalaan. Narito ang naging pahayag ni Mayor Chanco. Nung pagkatapos nila mag-operate, pagkatapos pagkakitaan yun, iniwan na lang po nila. Ang dahilan nila dahil may dispute sa possession ng lupa. Pero sinabi naman rin ng DNR, it doesn't matter kung sino may possession kasi sila yung nag-operate nun. At iyan, yun nga, no, 4 na araw na yung nasusunog. Paano ito ginagawa ng paraan ng mga bombero?
Jigo, kung makikita nyo nga sa aking likuran, tila medyo meron pang mga usok-usok dyan. At pag napalapit ka dyan, kanina tinungo namin yan. Sinubukan namin lumapit. Napakakapal ng usok, hindi mo na makikita. Parang invisible na yung mga susunod mong dadaanan dyan. Ganun kalakas kahit 4 na araw nang inaapula, ganun pa rin kakapal yung usok sa bahaging yan ng landfill. Jiggy, mula Biyernes pa nga yan, sinusubukang apulahin at ngayon ay fire under control pa rin yung status. Sa katunayan nga, kagabi sa isa ring report natin, nagpatsi-patsi yung mga apoy dyan sa aking likuran. At nagsasagawa na ngayon ng soil coverage operation ang BFP. Isa raw itong paraan para mas matugunan nila o mas mapahupa nila yung usok at yung eventually sunog na yan. Hindi na raw kasi kaya nung simpleng misting o pagbobomba ng tubig. Jiggy? At kasi nga, yan yung ilalim niyan, yung gas na iipon sa ilalim niyan ay madaling masunog. At hina-harvest nga ito para sa fuel. So, mas mainam siguro nga yung lupa na gagamitin. Pero yung hangin dyan, ay kumusta? Ano yung naranasan nyo dyan sa pagko-cover, Ian? Jiggy, alam mo, sa ngayon nga medyo malakas yung hangin, pero maswerte tayo na yung hangin kasi na yan patungo dito gawing norte. Kaya hindi tumutungo sa atin ngayon yung usok. Pero ayon naman kanina sa pakikipag-usap natin sa Environmental Management Bureau ng DENR, bahagya naman daw bumuti yung air quality dito sa Navotas, pati na rin sa mga katabing lungsod at bayan kagaya na lamang ng Valenzuela at Malabon. Yan mas positive na daw yan kung ikukumpara noong mga nakaraang araw kung saan naitalanga or na-identify as very unhealthy level yung kalidad ng hangin dahil sa makapal na usok. Sa kabila nito, patuloy pa rin pinag-iingat yung mga miyembro ng vulnerable sector, kabilang na dyan syempre yung mga bata, yung mga senior citizen at yung may mga hika o may mga sakit. Narito ang naging paliwanag kanina ng EMB. Good and fair na po sa lahat po ng stations na meron po within NCR. So yung mga cities po na binabandayan po natin ay good. Yun naman pong mga unhealthy or sensitive groups ng mga nakaraan, ibig sabihin po nun ay yung mga meron pong mga respiratory diseases na tinatawag. Yun po yung kailangan magsuot ng face mask. Kung hindi naman po kailangan lumabas, ay mas advisable po na nasa loob na lang po ng bahay. Yan muna ang latest mula dito sa Malabon, Megadike. Balik sa'yo dyan, Jiggy. Yan ang ulat ni Yan Suyu live mula sa Malabon. Susunod, US President Donald Trump wala raw balak mag-sorry sa Santo Papa. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, sinimula na ng Amerika ang naval blockade sa Strait of Hormuz. Ano bang ibig sabihin nito? Ayon sa US Central Command, harangin ng Amerika ang mga barkong papunta at galing sa mga pantalan ng Iran. Ibig sabihin ang mga barkong di naman papunta o galing sa Iranian ports ay makakadaan pa rin sa Strait of Hormuz. Gayunman, malaki pa rin ang epekto nito sa supply ng langis. Halos 2 milyong bariles ng crudo ang ina-export ng Iran kada buwan. Malaki rin kabawasan yan sa supply ng langis sa world market. Dahil sa tensyon dulot ng naval blockade, pati ang ibang mga bansang nag-export ng langis, magdadalawang isip na duman sa Strait of Hormuz sa pangambang atakihin naman sila ng Iran. Babala ng Iran, may tuturing na act of war ang pagharang ng Amerika sa mga barko. Pwede raw nilang gantihan ang US military ships na lalapit sa kanilang mga pantalan. Sa ibang balita, nagmatigas si US President Donald Trump na hindi siya hingi ng tawad kay Pope Leo XIV. Yan ay matapos niyang batikusin at tawaging mahina ang Santo Papa pagdating sa krimen at foreign policy. Sa panayam ng media, inulit ni Trump ang pambabatiko sa Santo Papa. Wala naman daw siyang sinabing mali dahil sinasagot niya lang ang mga payag ni Pope Leo. Kahapon, pinalagan ng Santo Papa mga kritisismo ng American President. Hindi raw siya natatakot sa administrasyong Trump. Pagpapatuloy din daw ng Santo Papa sa pagsusulong ng kapayapaan. Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran. We believe strongly in law and order, and he seemed to have a problem with that. So
there's nothing to apologize for. He's wrong. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.